guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Samahan nyo ko sa medyo napalayo kong gala at ito ay sa summer capital of the Philippines, which is known to be the Baguio City. Guys, napalayo talaga ako ngayon kasi alam nyo na, napapanahon na pumunta tayo sa mga lugar na medyo makakaramdam tayo ng lamig at the same time ay marirefresh tayong lahat. So ngayon guys, nandito ako sa area na katapat ng The Mansion kasi hindi open sa public yung The Mansion. So nag-decide kami na tumawid sa area na to at napakaganda rin, napakadaming spot for taking pictures at bonding na rin ng buong family, lakad-lakad. So merong area sila na makikita nyo na nagpapaarkila kapag ikaw ay sasakay ng kabayo, may bayad nga lang na 50 pesos. So dito naman tayo pumunta sa mga tanim at mga iba't ibang klase ng mga halaman na pwede nyong bilhin dito sa My Minds View. So they have good luck money tree, mga herbs, at saka yung mga ornamental plants na pwede nyong ipasalubong, lalo na sa mga dadatnan nyo sa inyong mga bahay. Yung mga hindi nakasama guys, di ba? Lalo na mga plantito, plantita. So, nandito tayo sa area. Medyo punong-puno ito nung pumunta kami. Napakadaming naka-costume kasi pwede kang magpa-picture sa kanila at the same time ay umarkila na rin ng kanilang mga local or what you call that, traditional costumes. So, may bayad pa rin. Alam nyo na, medyo wala namang libre sa mundo ngayon. So, halos lahat ng mga pagpipicturan mo dyan at sila yung mga naka-costume, so kailangan mo rin mag-pay. Yan. Typically, ito yung busy day papunta sa Minds View na alam nyo, di ba, pag pupunta ka ng Baguio, isa ito dun sa kanilang pinaka, sabihin na natin ay landmark at kadalasan ay pinupuntahan ng mga turista na kagaya natin. Alam nyo na, nakaakyat tayo sa north. So, ito yung gustong-gustong akyatin kasi matatanaw mo talaga yung halos, if I'm not mistaken, around 90 degrees ng Baguio City. Makikita mo yung mga bundukin, tapos yung mga magagandang scenery na hanggang sa ngayon guys, ilang beses na ako nakakaakyat ng Baguio pero hindi pa rin nawawala yung urge o yung kagustuhan mong umakyat dito sa Minds View. Para ba kasing kulang ang Baguio City adventure kapag hindi ka umakyat sa area na yan. Ngayon, ito ay isa sa bago na puntahan dito sa Baguio City, which is, they call this as Stone Kingdom, na malaki ang area. Gawa ito sa mga parang pinagdikit-dikit. Kaya nga siguro nandun yung galing yung name niya na stone kasi ay mga bato at parang mga bricks na pinagdikit-dikit nila to create this kind of castle. Napakalalaki ng mga statue ng mga iba't ibang klaseng mga characters. More on parang may pagka Aztec bang effect na yon. So yun, or may pagka futuristic na igurot. So, meron pa din sila dito, kagaya ng mga nabanggit ko before, may area na for picture taking. Yan, di ba? Umali kayo. So, it's siguro different dialect. Now, kung di ako nagkakamali guys, ang entrance dito is 150 pesos. So, yan. Ito na yung makikita nyo pagpasok nyo dito sa area na ito, na kung saan ay talaga namang napakalaki. Medyo naulan nga lang nung kami ay pumunta dito kaya hindi ako masyadong makapag-stay ng matagal dito sa mga hindi covered area. Pero, syempre, minsan lang makapunta dito kahit medyo naulan-ulan, explore to the max. Para naman sulit yung ilang oras na pagbiyahe at the same time, yung expenses na, syempre, na gastos mo dito. So, ang ganda naman guys, kakaiba, napakalaki, talaga mong mafe-feel mo naman na nandun ka sa area na para may castle. Alam mo yung mga sinaunang effect? Yan, yung mga sa mukhang disyerto na castle. So, all in all, pwede mong ikutan yan. Medyo paalala lang guys kasi matarik. Hindi ganon kalalaki yung steps kapag nung area na
paglalakaran nyo, kung mag-decide kayo na akyatin siya, may parang mga maze. At the same time, eto yung medyo polished na area na walang masyadong mga bricks, is meron silang mga cafe na later on ay titingnan din natin. Try nating puntahan. So, inaakyat muna namin itong area na to, na kung saan ay mapapansin nyo pataas ng pataas, talagang medyo nakakahapo. Kaya mag-ipon kayo ng lakas at ng hininga. Alam nyo, ang ganda kasi foggy talaga. Nung pumunta kami dyan ay napaka-foggy kasi malamig. So, kitang-kita nyo naman dito sa video ko, no? Kitang-kita nyo kung gaano ka-foggy at kalamig ang area na yan dito sa Baguio City. Bago pa lang open to sa public, so meron silang Igorot Gold Mine, which is representation lang ng mga, alam nyo na, yung mga significant na mga traditions, at the same time spots na makikita dito sa Baguio. Ginagawa lang nila ng mga replica, which is very good. So ito, laki diba ng ibon? So they call that sitsiwit bird, the sitsiwit bird. So yan, ang laki niyan. So makikita natin, meron din ditong area na parang nandito na tayo sa tuktok ng castle. Alam nyo, ilang minuto ko rin yan guys inakyat. Hingal na hingal ako. Pero syempre, for the sake na maipakita ko sa inyo itong medyo bago sa inyong paningin, talagang kinaya ko para lang makuhanan natin yung ganyang kaganda. So, naulan-ulan na guys dito, kaya medyo blurred na yung nakikita natin, pero sulit pa rin. Siguro lalo na kung mapapatapat kayo sa mga pagkakataon na medyo maaraw, lalo-lalo na ngayong summer, good thing na mas maka-i-enjoy nyo yung area na yun. Pero syempre, napakagandang puntahan ng Baguio kapag malamig. Alam ko hindi naman umiinit yun, pero plus factor na mas malamig kung pupuntahin nyo to during Christmas season, which is very, very good. Lalo na dun sa namimiss na yung lamig ng Baguio City, dito talaga nyo makikita yan. So, this is Igorot Stone Kingdom. Napakaganda. Kailangan nyo lang minsan ng patient kasi kailangan nyo bumili muna ng ticket dun sa area na ito yung guys, yung entrance, para naman ay bumili kayo ng ticket, saka pa lang kayo papapasukin sa area na yan. So yan, may bayad rin ang mga kids. Ngayon, pupunta naman tayo sa isa na namang sabihin na natin ay viral sa Facebook. Nakita namin to actually dito sa Facebook, wherein napakaganda daw nitong area na to, which is tinatawag natin na Christmas Village dito sa Baguio City. So, ito ay nasa 150 pesos per head ang bayad. Medyo pricey. Kasi, ang makikita mo lang naman talaga is area na punong-puno ng mga lights. Pero, ang nakapag-engganyo sa akin na pumunta dito, yung nakita ko dun sa mga Facebook, na kung saan ay meron silang tinatawag na parang, alam niyo, may effect ng snow. So, susubukan natin. Napakahaba ng pila dito kapag papunta kayo dito sa Christmas Village. Talagang sobrang haba. Nandun na abot sa labas ng street nila, tas paikot pa sa loob. Yung haba ng pila ng mga tao na gustong pumasok dito sa Christmas Village. So, sa labas pa lang kita na natin na napakadaming mga ilaw. Alam nyo, kadalasan lahat yan mga turista coming from Region 4, na mga ganyan, Manila. So, talaga tong pinuntahan nila dahil nga nagkaroon ng hype at nag-viral itong area na to. So, papasok na tayo. Yan, di ba? So, talagang may ang theme part niya is festival, ganon, parang circus, alam niyo, parang mga theme parks na maraming banderitas. Just yan na yung mga sinasabi ko sa inyo, na nakikita na natin yung malasnow na effect nila. So yan, diba, cutie? Kung ikaw ay nababagot, namimiss mo madaming ilaw, so hindi makulay ang mundo mo,
why not try to come here sa Christmas Village? Talaga namang magniningning ang mata mo sa dami na makikita mong ilaw. Kain, souvenirs, and other games. Napatok naman kapag medyo ginutom ka sa tagal ng iyong pagpila. Actually, hindi ko nga naurasan, siguro around more than 30 minutes ako or siguro less than 1 hour na pumila kami dun sa labas kasi napakadaming taong gustong pumasok dito. Medyo siksika na nga sa loob. Kaya kung may kasama ka mga bata, make sure na hahawakan mo sila, baka medyo malingat, mawala. So yan, di ba? Ang daming mga areas dito, bilihan ng pagkain, parang may mga sari-sari stores, may mga ice cream, na mini ice creams. Tapos, meron din silang area na pwede ka namang mag-take ng photo, which is free naman. So, lahat naman dyan ay may area. Ito lang, yung area na World of Fun, may bayad. Okay? Nasa around, if I'm not mistaken, hindi ko na kasi pinasok, gawa ng may oras pa sila bago mag-open. Kaya lang, syempre, pag mga bata ang pupunta, mga alam nyo na, naiinip na. So, may additional payment yan. Around siguro 200 pesos, mga ganun. So, dagdag na naman dun sa budget. So, yan, meron silang the greatest show on earth, which is, babayad ka rin. Tapos, meron naman din silang mga hotdog sandwiches stalls na pwede mong bilhan ng mga pastries. Meron sila, hindi ka magugutom sa loob kasi napakadami nilang iba't ibang klase ng mga goodies na pwede mong bilhin at the same time i-enjoy. So, yan. Medyo pricey lang compared to, alam niyo yung mga sa labas ka bumili, syempre may dagdag na, ganun talaga, expected na, kasi umuupa sila dun sa medyo mahal na location. Kaya, may mga additional dun sa mga prices nila. So, yan. Pili ka na kung anong stall na gagawin mo or papasyalan. Napakadami naman. Yun nga lang, hindi ka makakatik ng photo na solo kasi talaga namang crowded na nung kami pumasok dito. Siguro around mga 7 o'clock na ito, pero ganun pa rin karami yung tao na nanonood ng mga lights at mga tumitingin ng mga souvenirs. So, yan. For display, meron silang mga toys. Pwede ka dyan. Alam niya, yung mga maghuhulog ka ng coin. Tapos, merong malalaglag na toy. So, medyo pricey din kasi parang 100 pesos yan. O yan, 2 tokens pa ang kailangan mo. So, magaganda naman siguro compared dun sa mga tigli 5 piso na hinihuhulog ko, di ba? Ayun pala, 60 pesos per token. So, yun, around 100 to 120 yung isa na makukuha mo dun sa mystery egg nila. So, pag naman 4 to 12 years old, meron sila ditong pakulo na My Wish na kung saan pwede kang magsulat dyan sa iahang na karton na pwede mong pagsulatan ng wish mo. So, may mga kids na talaga naman nag-enjoy kasi gusto rin nilang magsulat dun sa wish wall, which is very nice. At least meron namang area na libre. At alam ko na magiging interested yung mga bata na 4 to 12 years old. So, dyan nyo yung iahang. So, kagaya nito, ni Cutie Boy at saka ni Cutie Girl, naghang sila ng kanilang mga wish doon sa area niyo, which is thumbs up, thumbs up. Ngayon, eto na, alam nyo guys, ang naging dahilan kung bakit kami pumunta, yung mala snow effect na yan, na alam nyo ba guys, ay parang foam lang. Soapy foam. Alam nyo yung mga bula. So, yung pala yun. Kaya mag-ready ka na medyo bubula ka kapag sinahod mo lahat ng kanilang snow effect dyan. Kala ko kasi may pagka-styro or something, pero more on soapy yan. Kaya medyo nakakabasa. At bawal pala guys pumasok dyan na kayo ay naka-tsinelas. Okay? Guys, meron din sila ditong parang mini stage kung saan meron namang free performance na masasaksihan tayo
later on, which is very good para naman, di ba masulit natin yung ating binayad na entrance. Medyo mabigat din yun kung mag-anak kayong papasok dyan. Kailangan nyo din ng dagdag na budget. So, yan ang nakikita natin kasi Christmas season, nung kami ay bumisita dito, kaya naman, patok na patok yung mga pakending-kending nila, which is pa-Christmas theme, di ba? Nandiyan si Santa, na naman nakakadagdag ng aliw na rin. At the same time, ay entertainment sa mga dumayo dito sa Christmas Village sa Baguio City. Diba? Nakakadagdag din naman ng festivity kapag may gantong mga palabas at alam niyo yung feeling ng Christmas, mas na-appreciate mo yung area na ay sobrang liwanag, sobrang colorful, tapos meron pang pa-concert na gato, which is very good at mas ma-appreciate mo palalo yung pagdayo mo dito sa Summer Capital of the Philippines, Baguio City, di ba? Ang ganda namang experience yon. So, guys, pwede naman kayo pumunta. I don't know kung sinasara nila ito kapag hindi Christmas season, pero why not try and explore? Guys, pakikita ko naman sa inyo itong palabas na kami ng area na to. Napakadami pa rin ng tao na gustong pumasok. Medyo late na actually, guys. Hindi kami doon nagtagal. Ngayon, dinadagsa pa rin talaga siya. So, I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!